Sa napipintungang pagbabalik ni Justin Brownlee sa Pilipinas sa paglalaro niya sa PBA at kayo na rin sa Gilas Pilipinas. Marami ngang lumalabas na mga report na ito ngang si Justin Brownlee ay tila ba'y pinipigilan pa ng China na muling makabalik sa Gilas Pilipinas at kayo na rin sa PBA sa Barangay Ginebra. Alam naman nating lahat na nagbigay na nga ng update ang SPP at ayon nga sa kanilang report ay baka matapos na ang suspensyon ni Justin Brownlee, kaya naman ng China sa mga lumalabas na report ay tila ba'y nagbibigay sila ng complaint at tila ba'y pinipigilan nila ang pagbabalik ni Justin Brownlee. 亚斯汀布朗利一个连照片都没有的 NBA 落选秀，却在亚运会上亲手。 Ayon daw kasi sa mga report ng mga lumalabas, mukhang nagko-complain nga ang China na bakit daw 3-month suspension lamang ang pwedeng ibigay kay Justin Brownlee. Ang gusto nga nilang mangyari ay 2 years ban dahil lumabag daw ito sa policy ng Asian Games. Kaya naman marami nga ang nagsasabi na tila ba'y na-trauma lang daw ang China sa galing ni Justin Brownlee dahil alam naman nating lahat na si Justin Brownlee ang naging susi ng Gilas upang matalo ang China sa semifinal sa kanilang mismong baluarte sa China. Kaya naman mukhang kabado na talaga ang China sa muling pagbabalik ni Justin Brownlee sa Gilas Pilipinas dahil si Justin Brownlee nga ang nagbigay sa kanila ng kahihiyan at kaya na rin ng bangungot sa Asian Games. Kaya naman ayon nga sa mga report ay mukhang hindi nga pumapayag ang mga Chinese fans na muling magbalik si Justin Brownlee sa Gilas Pilipinas. At ayon na rin nga sa latest report, nakapending pa rin nga ang suspensyon ni Justin Brownlee at wala pang ibinababa ang FIBA kung nalip na ba ang kanyang suspension. At sa naging kaso nga ni Justin Brownlee, halos kapareho pala talaga ito sa naging kaso ni Jordan Bell. Nag-positive din kasi si Jordan Bell sa cannabis, kaya naman ang FIBA ay pinatawan siya ng suspension nung naglaro siya sa Team USA sa AmeriCup para nga ito sa FIBA World Cup qualifiers. At ang naging hatol nga ng FIBA dito nga kay Jordan Bell sa paggamit niya ng marijuana. Dito nga ay makikita natin sa naging report ng FIBA. Dito nga sa kanilang disciplinary sanction ay nakasulat dito na itong si Jordan Bell ay pinatawan ng FIBA ng 3-month suspension dahil sa paggamit nga nito ng Carboxy THC. Ito rin nga yung nakuha kay Justin Brownlee. Kaya naman wag lang sana makialam ang China sa kaso ni Justin Brownlee dahil may pag-asa ngang malip na ang suspensyon ni Justin Brownlee sa February 8. At kung sakaling araw na magkaroon ng mekos-mekos ang magiging kaso ni Justin Brownlee at hindi nga pumabor sa SBP, meron na pala silang pinaplano at itong si Coach Tim Cone. Ang sabi nga sa report ni Snow Badwa, ang sport writer, sport analyst ng Spin.ph, ang sabi nga dito si Coach Tim Cone at gayon na rin ng SPP ay mukhang merong tinatarget na bagong player na kukunin nila as naturalized player ng Gilas Pilipinas. Hindi pa nga natin alam kung sino ang mga tinutukoy nila, ngunit matunog nga ang pangalan ni Tyler Bay at gayon na rin itong si Benny Boatwright. Ngunit ipanalangin pa rin natin na sana ay masuot na ni Justin Brownlee ang kanyang jersey sa Gilas Pilipinas at gayon na rin sa Barangay Ginebra at makahabol siya sa FIBA qualifier sa February 25 sa Gilas Pilipinas. At sa ibang balita naman, sinabi nga ni Coach Tim Cone na si Kevin Kembao at gayon na rin si AJ Edo at Kai Soto ang magiging future ng Gilas Pilipinas. Kaya naman pakinggan natin ang kanyang buong sinabi. Always excited to coach young guys. We have a lot of young players. We tried to put a team together that was mixed with veterans and young players. Kevin Kimball and Carl Tamayo, they represent our youth. And everybody thinks Kai Soto is old, but he's only 21 years old. So he's young, and AJ Edu is only 23 or 24. So there's a young core there that we hope to build with as the team matures through the next 4 years, and eventually those will be the guys that we play around or play through with those guys because they're the future.